Napasabak sa malaking sunog ang mga bomberong malapit sa paliparan sa Bahrain. Ayon sa gobyerno ng Bahrain, pinuntirya umano ng Iran ang mga fuel tank sa isang facility sa Muharraq. Inatake din ang 2 fuel tanker sa katubigan ng Basra, Iraq sa bahagi ng Persian Gulf. Batay sa mga ulat, mga Iranian boat na kinargahan umano ng pampasabog ang ginamit laban sa 2 tanker na nagkakarga ng langis. Isa ang patay. Nagtigil operasyon na ang mga oil port ng Iraq habang patuloy ang operasyon ng mga commercial na pantalan. Barko ang inatake sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, ang makipot na daanan ng mga barkong nagkakarga ng langis mula sa Middle East. Giit ng militar ng Iran, hindi sila papayag na may makalusot na langis na para sa Amerika, Israel o mga kaalyado nito. Kahit anong barkong may cargo o langis na para sa mga naturang bansa ay ituturing daw ng Iran na lehitimong target. Mensahe ng Iran sa Amerika, maghanda daw na umabot ang langis sa $200 per barrel. Batay pa sa mga ulat, pinatamaan din ang mga drone ng imbakan ng langis sa Salalah Port na nasa timog na bahagi ng Oman. May mga bumagsak ding drone sa Dubai. Sa Tel Aviv, Israel, muling in-intercept ang mga missile na galing umano sa Iran. Dahil sa pagkakaharang sa Strait of Hormuz, inaasahang babagsak ng 8 million barrels kada araw ang global supply ngayong Marso, nakatumbas ng halos 8% ng kinokonsumong langis ng daigdig. Nagliliyab ang oil tanker na yan malapit sa Iraq, binasabog ng Iranian Army. Nagising ka sa sabog? Oo nga. Sa isa pang video, maririnig na nagising pa ang mga Pilipinong tripulante sa pagsabog. Base sa report, sunod-sunod na oil tanker ang pinasabog sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. 2 sa 3 barko may lulang mga Pilipino. Is a grave danger for the people of the region and beyond. Doing this needs to stop immediately. Nanawagan ang Qatari government sa mga naglalabang bansa sa Middle East, partikular sa US, Israel at Iran na tigilan na ang pag-atake dahil nadadamay na ang mga sibilyan. Ayon kay Qatari Foreign Affairs Minister Majid bin Mohammed Al Ansari, posibleng mauwi sa humanitarian catastrophe ang nangyayaring gyera sa Gulf region. This region cannot take these kind of attacks on its facilities. We will see a humanitarian catastrophe. People's lives immediately, and civilian people in cities should not be targeted in any war, in any conflict. Ayon sa opisyal, mayroong nakalatag na precautionary measures ang kanilang bansa. Nagagawa rin anya nilang monitor ang mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ang desisyon anya nilang itigil ang operasyon ng kanilang mga oil refinery ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at ng mismong mga pasilidad. Kinundi na ng opisyal ang pag-target ng mga naglalabang panig sa mga energy installations dahil malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa Gulf region kundi sa buong daigdig. Bunsod nito, nanawagan si Qatari Foreign Minister Majid Al Ansari sa lahat ng mga bansa na magtulungan upang matigil na ang sigalot sa gitnang silangan at maiwasan na ang maraming buhay na mawala at mga pasilidad na masisira. Isang coordinated strike campaign ang tumama sa iba't ibang strategic targets sa Iran. Ang bilis, lawak at timing ng operasyon ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsabing hindi ito ordinaryong airstrike campaign. Isa itong operasyon na malinaw na pinagplanuhan ng matagal at isinagawa ng sabay-sabay ang iba't ibang attack platforms para makuha ang maximum impact bago pa makapag-organize ng depensa ang target na bansa. Paano isinagawa ang 12 oras na pag-atake? Ang unang yugto ng operasyon ay nagsimula sa sabayang pag-launch ng precision weapons mula sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong klase ng military strategy, ang layunin ay hindi lang tumama kundi malito ang depensa ng kalaban. Kapag sabay-sabay dumating ang banta mula sa iba't ibang altitude at trajectory, mas nahihirapan ang air defense systems na tukuyin kung alin ang uunahin nilang harangin. Ang mga strike ay nakatuon sa tinatawag na high-value targets. Ito ang mga lugar na may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na mag-coordinate ng military response. Kabilang dito ang command centers, missile facilities, radar installations, at mga strategic compounds na may kaugnayan sa national leadership structure. Ang ganitong pagpili ng target ay hindi random. Ito ay base sa intelligence analysis, surveillance data, at long-term monitoring ng galaw ng mga critical assets. Habang isinasagawa ang unang wave, sumunod agad ang ikalawa at ikatlong wave ng strikes. Ito ang tinatawag sa military doctrine na layered assault. Ibig sabihin, hindi binibigyan ng oras ang kalaban na makabawi o makapag-reorganize. Sa bawat wave, mas lumiliit ang kakayahan nitong sumagot. Sa loob ng ilang oras, ang buong operasyon ay nagmistulang tuloy-tuloy na pressure na walang pahinga. Ano ang tinamaan sa loob ng isang gabi? Hindi lang iisang lugar ang naapektuhan.
Sa loob ng kalahating araw, maraming bahagi ng Iran ang nakaranas ng epekto ng operasyon. May mga lungsod na nawalan ng kuryente, may communication systems na pansamantalang bumagsak, may transport routes na nasira o isinara bilang safety measure. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang military ang apektado kundi pati civilian life. Ang biglaang disruption ng infrastructure ay nagdulot ng panic buying sa ilang lugar. May mga residente na nagmadaling mag-imbak ng pagkain, tubig, at fuel dahil sa takot na tumagal ang krisis. May ilan ding umalis sa mga lungsod para maghanap ng mas ligtas na lugar. Ang ganitong reaksyon ay normal sa mga sitwasyong hindi malinaw kung gaano kalawak o katagal ang magiging labanan. Bukod sa physical damage, malaki rin ang psychological effect. Ang sunod-sunod na pagsabog at sirena ay nagdulot ng matinding kaba sa populasyon. Sa ganitong mga sandali, ang pinakamalakas na armas ay hindi lang missiles kundi uncertainty. Kapag hindi alam ng publiko kung ano ang susunod na mangyayari, mas tumitindi ang takot at tensyon. Ano ang agarang resulta? Matapos ang unang 12 oras, malinaw na may malaking epekto ang operasyon sa strategic structure ng bansa. May mga ulat na ilang matataas na opisyal at security figures ang naapektuhan na nagdulot ng pansamantalang kalituhan sa chain of command. Sa military perspective, kapag ang command structure ay nagulo, bumabagal ang decision-making at humihina ang coordination ng depensa. Sa regional level, agad ding tumaas ang alert status ng mga kalapit na bansa. Maraming radar systems ang na-activate at airspace monitoring ang pinaigting. Ang mga ganitong hakbang ay indikasyon na ang situation ay hindi na lamang lokal na insidente, kundi posibleng magkaroon ng mas malawak na epekto sa rehiyon. Sa international stage, mabilis ang naging reaksyon ng iba't ibang bansa. May mga nanawagan ng agarang de-escalation, may naglabas ng pahayag ng pagkabahala, at may nagsimulang maghanda sakaling lumawak ang tensyon. Kapag ang malalaking kapangyarihan ang sangkot sa isang military escalation, automatic itong nagiging global concern dahil maaaring maapektuhan ang ekonomiya, seguridad, at stability ng maraming bansa. Paano tumugon ang Iran? Hindi nagtagal ay naglabas ng tugon ang Iran sa pamamagitan ng sariling military actions. Ang ganitong response ay bahagi ng deterrence principle. Kapag ang isang bansa ay umatake at walang naging sagot ang kabilang panig, maaaring magmukhang mahina ito sa mata ng kalaban at ng sarili nitong mamamayan. Kaya mahalaga sa strategic doctrine ang pagpapakita na may kakayahan pa ring gumanti. Kasabay ng military response, naglabas din ng mga pahayag ang pamahalaan upang ipakita na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang messaging dahil ang morale ng publiko ay nakadepende sa kumpiyansa nila sa liderato. Kapag naniniwala ang mamamayan na matatag pa ang pamahalaan, mas mababa ang tsansang magkaroon ng internal unrest. Ano ang posibleng plano ngayon? Sa kasalukuyan, ang direksyon ng Iran ay nakatuon sa 3 pangunahing layunin: pagpapatatag ng depensa, pagpapanatili ng internal stability, at paggalaw sa diplomatic front. Ang pagpapalakas ng defense readiness ay mahalaga para maiwasan ang panibagong strike. Ang internal stability naman ay critical upang hindi magkaroon ng power struggle o kaguluhan sa loob ng bansa. Samantala, ang diplomatic efforts ay ginagamit upang makakuha ng international support at ma-pressure ang kalaban na bumalik sa negosasyon. Ang kombinasyon ng tatlong ito ang karaniwang strategy ng isang bansang nakaranas ng biglaang military escalation. Hindi sapat ang lakas ng armas lamang. Kailangan ding gamitin ang politika at diplomasya upang mapanatili ang balanse ng sitwasyon. Ang 12 oras na operasyon na ito ay nagpakita kung gaano kabilis magbago ang geopolitical landscape kapag nagbanggaan ang malalaking kapangyarihan. Sa modernong panahon, hindi na kailangan ng mahabang digmaan para magbago ang direksyon ng kasaysayan. Minsan, sapat na ang isang maikling window ng matinding aksyon para mabago ang balanse ng kapangyarihan sa isang rehiyon. Ang tunay na epekto ng ganitong pangyayari ay hindi agad nasusukat sa loob ng isang araw. Lumalabas ito sa paglipas ng panahon habang nakikita kung paano nag-a-adjust ang mga bansa, paano nagbabago ang alliances, at paano nagre-react ang global community. Ang mga susunod na linggo at buwan ang magpapakita kung ang nangyaring iyon ay simula ng mas malalim na tensyon o simula ng panibagong yugto ng negosasyon.
Sa huli, isang bagay ang malinaw. Ang nangyari sa loob ng 12 oras ay patunay kung gaano kabilis magbago ang mundo kapag ang military power, political will, at strategic timing ay nagsabay sa iisang sandali. At habang patuloy na nagmamasid ang buong mundo, nananatiling bukas ang tanong, ito ba ay isang isolated strike lamang o simula ng mas malaking kabanata sa kasaysayan ng global power struggle? Sa tingin mo, ito na ba ang simula ng mas malaking digmaan? Hanggang saan kaya aabot ang tensyon na ito? Magtatapos ba ito sa negosasyon o sa mas matinding labanan? I-komento mo naman iyo sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.